Good evening, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat kung saan man kayo sa parte ng mundo. January 17, 2025. So papunta ako ng Sam's ngayon kasi meron akong bibilin doon ngayon. Kasi para doon sa novena mamayang gabi, alas 7 ng gabi, mass, tapos after ng mass, may parang konting salo-salo. Kasi yun para yun sa piyesta ng Santo Niño. Yun para sa Cebu. Pero dito pa rin ako sa Gainesville, Florida. Pero mamaya yung mga sponsor doon sa sa salo-salo or sa misa o sa kabuang mamaya is yung mga Cebuano. Hindi naman ako taga Cebu pero yung asawa ko taga Cebu kaso may work siya ngayon, so ako na yung lalakad ng mga doon sa mga sa mga kung ano yung ambag namin mamaya. Ngayon pupunta ako doon ngayon and bibilin ko lang yung kasi fruit platter lang yung na-pledge namin doon kasi maraming pagkain. Maraming nag-pledge ng mga pagkain doon, ano na lang, so simpleng fruit platter na lang. So anyway, nandito pa rin ako sa nandito pa ako sa apartment ngayon. Meron akong meron akong nakikita ditong kotse na simula pa nung lumipat kami dito at napunta kami dito. Nandito na to, parang hindi siya ginalaw at parang parang inabandona na siya na kotse. Tingnan ko ngayon kung sino may-ari. Hanapin ko kung sino yung may-ari, kung ano bang pwedeng gawin dito sa kotse na to. Kung finders keepers ba tong kotse na to or ibebenta ng may-ari. Hindi ko alam kasi wala akong nakikitang tao na gumagalaw sa kotse. Hindi siya tumakbo simula talaga nung at kahit yung buksan man lang yung kotse, paanda rin, walang lumalapit sa kotse na to. Parang inabandona na nga. Kung hindi ko mahanap yung may-ari, magtatanong ako doon sa office ngayon kung sino may-ari, kung anong status ng sasakyan na yan, kung anong meron sa sasakyan na yan, kung ba't nandyan lang the whole time. Na nga, tingnan natin kung pipicturean ko siya just in case na makapunta ko doon sa office. Nope. So, ito yung kotse na to, guys. Picturean ko lang siya. Yan. Tignan ko yung tapos meron siyang dito. Yung plate niya. Parang ito lang, papel. Temporary plate. Ewan, halatang hindi na talaga siya na dito kasi nilulumot na siya. Nabasat na arawan na siya sa yung loob. Hindi talaga, parang hindi nagalaw. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, maganda siya, guys. 6-speed manual. Yan, nakikita ko siya dito. Wala, yung may pa, may mga cymbals pa doon, no? Parang siguro mahilig sa music yung may-ari nito. Yan, no? May mga panglinis dun sa loob. Parang ayos na pala siya na kotse. Parang hindi man lang siya nagalaw talaga na simula nung nandito na kinakalawang na yung niya, yung rims saka yung brake, yung rotor ng brake nakalawang na, halatang hindi talaga natakbo na ng mga ilang buwan na o baka taon na. So maganda. Acura, ano ba to? Acura TSX. Mukhang nasa mga 2015, 2014 tong model na to. Or less. Yan. Diyan ko lang para matanong ko dun sa mamaya. Yan. So, pwede kong iwanan ng note yan dyan kung magtatanong ako kung sino may-ari. Hindi naman siya dyan. Hindi naman siya nakaka-istorbo, pero kaso
parang interesado ako magkaroon ng pangalawang sasakyan kasi meron minsan na-shop na tong sasakyan ko, itong truck ko, nandun sa shop. Tapos wala akong ibang sasakyan, wala akong pangsundo ng mga bata kasi minsan yung shop nagtatagal, tapos yung mga bata palabas pala ng school. Ngayon gagastos ako ng taxi. So ito, parang kung sino man may-ari nito, tatanungin ko kung magkano yung bebenta niya, or kung finders keepers na yan, kung inabandona na nga. So ngayon gagawin ko, magtatanong ako dun sa office kung anong status ng sasakyan na yan, kung sino may-ari, or anong pwedeng gawin dyan sa sasakyan na yan, kung interesado akong ariin yung sasakyan na yan. So ayan guys, pupunta ako ngayon sa dito lang sa office ng apartment namin. Tatanong ako dun sa manager kung meron silang alam tungkol sa kotse na yan. Kung meron silang mga listahan, kung sino mga may-ari ng mga kotse dito, yung mga sasakyan dito na nakapark. So yun, tatanong ko lang. Kung finders keepers yung sasakyan na yan, mas maswerte. Ipapato ko na lang yan, tapos idadalhin ko sa shop at ipapatignan ko anong ano. Tapos hindi naman siguro problema yung sa teka lang, maingay. Hindi naman siguro problema yung sa susian yan, kasi pwedeng gawa ng yan, ng bagong susi. Tatawag ka dun sa locksmith. Ito lang, ayan yan, office ng apartment dito, yung leasing office nila. So tatanong ako dito sa loob, malamang sa malamang hindi ako pwede mag-video doon, so i-record ko na lang siguro yung napag-usapan namin. So hopefully may upload, pwedeng i-upload yung voice recording sa dito. Alright guys. You have a list of like owners from here? Yes. Yeah. Because I have this car, because I noticed this car here. It's been there for a bit. Like since we moved, it's already been there. And it looks like nobody touches that car. And like you can see, it's dirty already. And I can see also the rims. Like it's never been touched at all. Okay. Yeah. Email that information over, including the pictures, to our email, Yeah. and Miss Terry will take a look at it and investigate it. Yeah, and yeah, it doesn't bother me at all, because I just want to know, because if maybe the owner wants to sell it, or it's already been abandoned. Yeah. Okay. Like, Well, just email to the property, and we will try to. If it doesn't belong to anybody, 9 out of 10 is probably gonna get told. But other than that, all we can do is take it in, and our property manager, when she comes back on Tuesday, she will go right and investigate it. Okay. If it belongs to someone out here, we'll reach out here, and it goes to like the towing company. 9 out of 10, it has to. I just know from being for people towing vehicles and stuff. If it sits in the yard more than a week or so, or maybe 2 weeks, if uncommunicated or anything like that, 9 out of 10, the yard, the towing company people, they will sell the vehicle. oh, okay. So then you'll just get in contact with them, and they will probably sell it to you. Oh, okay. Yeah. But they have to get in contact. There's so many steps they have to go through before they can actually sell the vehicle. Yeah, because it looks like it's been there like for more than a year now. And since we moved here last February last year, yeah, it's already been there. Like I never seen somebody, like anybody, like touches the car or even just turn on the engine. Yeah. So I was like interested about like having this car if if the owner already abandoned this car. It's a lot of places here in Gainesville that sell vehicles. It's a lot of towing companies. They also sell vehicles. You can go swing by there and see how much they are. And
some junkyards actually take good model vehicles. They take them there, but they don't really do anything with it until they'll try to sell a vehicle whole if it's nothing wrong with the vehicle. Okay. And you can go by there and check and see. All right. Yeah. Yeah. There's a couple of buy here, pay here, things here in Gainesville. Oh yeah. Okay. Like I can just Google them, right? Yeah. All right. So what's the email though? The email is here. It's Lake Crossing at TMC Apartments. You can take it with you. All right. Okay. Sure. All right. Thank you so much. You're welcome. All right. Have a good day. You too. So ayun guys, just in case na-record ko yung napag-usapan namin doon ng yung nasa front desk. Wala yung property manager dito ngayon. Out of town daw siya, baka nagbakasyon nga. Siya kung meron ba silang mga listahan dito or alam nila kung sino may-ari ng sasakyan na yan, kung yung mga nakapark dito. So yun, tinatanong ko siya kasi yung sasakyan nga na yun nandito na ng matagal, and parang wala ngang may-ari. Sinabi ko sa kanya na parang hindi man lang na nagalaw yung sasakyan talaga at all. So yun, sinabi niya sa akin na mag-email lang daw ako dun sa parang pinaka-head nila na management. Tapos mag-email sila dito sa property management na nandito pagbalik niya, at para mapaimbestigahan nila kung sino may-ari, or kung wala na may-ari niyan, ipapato na lang. So parang hindi niya masabi na pwede kong angkinin yung sasakyan, kundi ipapato daw nila, at kung gusto ko raw yung sasakyan, bibilin ko dun sa towing company, kasi yung towing company sila yung magbibenta. Yun nga, tinatanong ko rin sa kanya din kasi yung kung ano yung magiging yung rules doon sa pag mga ganyan. Kunyari pag may nakita kang sasakyan tapos wala nang may-ari, kung ano ba, finders keepers na nga ba, or meron ka pang mga proseso na gagawin. Kunyari yung mga katulad ng mga paperworks, syempre aariin mo yung sasakyan, dapat dadaan ka muna sa mga paperworks. Syempre kunyari katulad nung ipaparegister mo rin yung sasakyan. At kung yun nga, kung ano pa yung mga process, mukhang di ko nga alam. So ayun, so di ko muna i-email yung office. Research ko lang din muna sa Google kung ano yung mga pwedeng gawin sa mga ganyan pag kunyari pag may nakita kang sasakyan dyan sa daan or sa gilid at parang wala na ngang may-ari, at parang wala na, yung hindi na talaga siya naggalaw. So or mag-iwan ako ng note doon, baka yung may-ari nandyan lang at hindi lang talaga siya makapag-drive. Baka baldado na rin siguro. Magtatanong ko sa kanya kung maglalagay ako ng note kung iiwan ko lang yung siguro din yung phone number ko doon. Tapos baka pwede niya akong tawagan, at kung anong pwedeng gawin dyan sa sakyan niya, kung ibebenta niya. Siguro ibebenta niya kahit $1,000, $2,000 yan, kukunin ko yan. Kasi mukhang maganda pa talaga yung sasakyan. So hindi ko muna ipapaalam dito sa kanila. Kung maalala niya, sasabihin nila, hanapin nila, hindi gawin na nila. Pero sa part ko, hindi ko muna sasabihin sa kanila. As much as possible, parang gusto kong gawin na parang angkinin ko na lang yung sasakyan at mapasa akin yung sasakyan ng libre. Ngayon ay Friday, January 17. So maganda yung araw ngayon. Naka-sweatshirt lang ako ngayon. Medyo okay naman yung panahon. Pero naka-short lang. Matagal ko na rin kasing tinitignan yung sasakyan. Sabi ko na maganda pa yung sasakyan.
Saka 6-speed manual transmission pa siya. Saka yun nga, pang backup lang na mga nasasakyan. Parang kunyari masira tong isa, mayroon ka pang isang backup. So ngayon guys, pupunta ako ng Sam's ngayon. Yun nga, bibili ako ng pwedeng dalhin namin doon mamaya sa church. Friday naman ngayon. So mamaya malamang yan, mamaya maraming tao doon mamaya sa church. Para sa fiesta ng Santo Niño yan eh. January 19 kasi yung fiesta talaga. At may siyam na araw o siyam na gabi na merong nobena at saka merong misa. Na-miss namin yung 3 araw na yon for some reason. Pero pag may ano talaga kami, pag may bakanteng oras o kahit wala man, kahit late kami pumupunta pa rin kami. So ayun. So guys, nanonotice nyo, bago akong ahit ngayon, dito lang. So iniwan ko lang yung dito, saka yung dito, yung bigote. Ayan, inahit ko lang yung dito, para kasing kanina, parang nangangati ako dito. Ayan. Iba sa inyo dyan, nagsasabi, hindi naman bagay sa'yo. Problema mo na yon. Nga din naman ako kasing rason kung bakit nagpapatubo ako ng mga balbas, saka dito bigote. Yan. Yung rason ko lang naman kasi is, alam nyo naman dito sa Amerika o kahit doon sa Canada, may mga discrimination. Pero awan ko lang, para sa akin lang kasi ito. Alam ko, kung meron kang ganito, saka meron kang parang balbasarado ka, parang hindi ka nila yung basta-bastang di ba? Yung parang hindi ka nila pwede basta-bastang apihin na lang. So para ka kasing nakakatakot kasi para sa kanila yung mga taong balbasarado. Awan ko lang, para sa akin lang siguro it's either, para sa kanila, it's either police yun, it's either sundalo, o it's either Navy SEAL. Kasi mga Navy SEAL, mga sundalo, ngayon, di tulad dati, ahit talaga yung mga sundalo, malinis talaga. At saka yung mga pulis, ngayon, mga pulis, mga sundalo, wala na, may mga tattoo pa ngayong iba. So, ako, para sa akin, parang kasi yung mga tao dito parang takot sa mga ganyan. So kung may balbas ka o may bigote ka, you are something. You are somebody, parang sa kanila. So you are somebody na ano ba tawag doon? You are somebody that is not easy to mess with, parang ganon. So yun yung reason ko na bukod sa tamad din ako mag-shave, bihira lang kasi ako mag-shave. So, ginamit ko na lang din yun, pinapatubo ko yung balbas ko. And ngayon nga, ito lang muna tinira ko. So, kasi in din naman kasi sa kanila ngayon dito sa US, in kasi kanila dito, yung dito, saka yung dito na tinitira. So, meron pa rin naman iba, kadalasan na nagpapatubo ng marami pa rin sa kanila na nagpapatubo ng balbas na dito, yung beard. So ngayon, yun, bothered ka naman dito sa problema mo na yan. So para sa akin, meron akong reason na kung bakit ako nagpapatubo ng dito nga, facial hair. Yan. So ayun. So ngayon, magtatapon muna ako ng basura, pupunta ako ng Sam's at saka yan nga, mamimili, tapos uwi na lang kaagad, tapos mamaya baka diretso na lang din ako magsusundo sa mga bata. 1:30 na dito ngayon. Punta ako ng Sam's, tapos diretso na ako siguro magsusundo sa mga bata. So yun guys, so salamat doon sa mga laging nanonood. Alam ko meron mga konti sa inyo dyan laging nanonood, kasi yung average ko na nakikita ko lang sa mga videos ko 50, 60, 80
100, 120, may 200. Yun, na na mga views. Pag sa mga dito lang. Pero pag yung mga tungkol sa tracking yung mga videos ko, minsan yun medyo mataas-taas. Nasa average ng mga 500 views to 2,000 views o to 3,000 views. Pag yung mga katulad ng mga videos ko dati sa tracking. Abang-abang lang. Dadating din tayo dyan sa ganyan. Kasi yun nga, isa din sa magiging susunod kong video. Kasi sasagutin ko lang din yung... Meron kasi mga nagtatanong kung anong ginagawa ko dito. Ba't hindi ka nagtatrabaho? Anong ginagawa mo dyan? Wala ka namang ginagawa. Ba't di ka nagtatrabaho? Nandyan ka sa Amerika, maraming tracking companies, maraming hiring. At meron ka na experience, madali ka na lang i-hire. At saka meron nagtatanong kung ano yung income ko dito, paano yung income ko dito. Yun, sasagutin ko yun sa mga siguro in the next other video or sa susunod na video after this one. Okay guys, so hanggang dito na lang and salamat sa mga laging nanonood at nakasubaybay and ayun na lang. Ano nga pala, January 20, Martin Luther King holiday dito sa US. So, walang pasok mga bata. Walang pasok, walang mga opisina, walang work. Pwera na lang doon sa mga katulad nung sa asawa ko, mga healthcare. Walang holiday yung mga yon. Kaya saludo ako sa mga healthcare at saka doon sa mga law enforcement, mga pulis, mga sundalo, kung sino man yung mga nagtatrabaho na walang holiday, ay salute. At saka ako'y bored na wala akong trabaho. Di pa ako kasi pwede magtrabaho. Yun yung punto. Ayan guys, so abang-abang na lang kung may update ako doon sa kotse na yun, kung makuha ko yung kotse o hindi. Di ba? Why not? Try natin kung pwedeng angkinin ko na lang yung kotse na yun or ano. Nakakatakot nga din naman kasi kung angkanin mo yan tapos maya may mag-show up na may-ari. Tapos sabihin, oh ito yung sasakyan ko ba't nandito sa'yo to? Tapos yun, ito yung pruweba ko na akin yan. Makikita sa VIN number or something. So yun, anuhin ko muna. Dandahanin kung alamin kung sino may-ari at kung mayroon pa bang may-ari o wala na. Bahala na si Batman. Okay, so hanggang dito na lang. Have a good weekend. Have a good long weekend sa mga taga dito sa buong US. Kasi buong US yata holiday nung pag Martin Luther King, parang malaking holiday din sa kanila dito yun. So, have a good holiday or have a good long weekend sa inyong lahat and see you in the next videos. Peace.